po si Catherine Balbuena. Nakatira dito sa Barangay Kapantulan, Sual, Pangasinan. As a preschool teacher po, nagtuturo po ako ng 8 to 11 ng umaga. Nakakontrata po ako sa isang session lang, o sa single session lang. Kaya 3,000 lang po yung bali honorarium ko po. Kapag nasa eskwelahan, ito ang malaking pamilya ni Catherine. Siya ang ina ng 25 estudyante sa kindergarten. Pag-uwi sa bahay, kasama naman niya ang kanyang tunay na pamilya. Ito yung panganay ko, si Dexter. At ito naman yung pangalawa, si Jan Ray. At ito yung bunso namin, si Alriken, si Kinken. At siya yung tatay ko na tumutulong sa amin na kahit matanda na, 59 years old na siya, nagko-construction pa din. Pero wala ang kanilang padre de pamilyang si Alex. Since umalis siya, umuntang Dubai last September 2007 hanggang ngayon, 2009 na as OFW sa Dubai, merong impis na ginagawa. Hirap ang pinigay niya sa akin, lalo na sa mga anak namin. Nung naghuli pong nagpadala noong November 2008 po, nakontak din niya ako and then after that po, wala na. Hindi ko na rin makontak yung number niya. Kahit na anong gawin ko, wala na. Hindi ko na siya makontak. Tumawag din ako sa mga in-laws ko, wala din daw silang kontak. Para mahanap ang asawang si Alex kung saan-saan lumapit noon si Catherine. Sabi po sa agency niya, ay sabi niya nila na wala daw silang pakialam pag mga ganitong kaso. Pag ang kaso daw is family problem. Dahil hindi na alam ni Catherine ang nangyari sa asawa, isa lang ang malinaw sa ngayon. Hindi na niya maaasahan ang suporta ng mister. Kahit hindi na sana ako magtatrabaho ako kasi kawawa yung mga apo ko. Kahit hindi ako kakain, kung kakain na sila. Kasi kung minsan napaiyak nga ako paano ang kabuhayan natin anak. Magtiis na lang tayo sa hirap. Kasi wala, hindi na may asawa na siguro yung asawa mo . Sa patuloy na paghahanap, ni-request ni Catherine sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang information sheet o detalye tungkol sa asawa. At di niya inasahan ang kanyang nalaman. Ito yung information sheet ng asawa ko na kinuha ko sa POA na kung saan ang civil status niya dito ay separated. Nung nakita ko ito, documents niya na to, information about sa kanya na nabasa ko separated, para bang huminto yung mundo ko, na para bang sumabog ba. Para matuntun si Alex, nakipag-ugnayan ng OFW Diary sa kanyang recruitment agency. At nitong Lunes, pumayag siyang makausap at makachat si Catherine. Dito nag-aantay kami kasi dala ko yung mga anak ko dito na gusto ko sanang ipakita rin sa kanya. Kasi lalo na itong bunso namin. Mula kasi naipanganak ko, hindi man lang pa niya nakita kahit sa picture man lang. Yun, naantay ko pa din siya kahit na gabing-gabi na para lang makausap. De! Oh, hello. De, si Mami ito. Si Mami mo ito. Oh, naririnig mo na kami? Oh, kasama ko pa nga yung tatlong bata. Yung bunso, ito nga, naantok na nga Nakikita mo siya? Oh, ano? Musta na? Bakit ganon? Tingnan mo nga yung mga bata dito. Para kaming kawawa lagi na nag-aantay sa'yo ng tawag man lang. Sabi mo nun, tatawag ka, hindi ka naman na tumatawag na naman. Sa tagal ng hindi pagkikita at pag-uusap ng mag-asawa, halos hindi nagsasalita si Alex. Bakit di ka magsalita? Hindi man lang din ito nagpakita sa camera para sa mga sabik na anak. Ano? Medyo hindi gaano kasi hap lang yung dito sa may mukha niya. Ewan ko lang, baka takot o ano. Nahiya siya sa mga pamilya niya na ipakita yung mukha niya dahil sa mga pinagagawa niya sa amin, dahil sa pagpapaya niya sa mga anak niya.
Oh, hindi ka man lang nag-iisip ng mga ginagawa mo. Hindi ka man lang naawa sa amin. Noon ko pa sinasabi sa'yo, wala ka man lang konsensya. Gusto mo pang pabutin sa mga ganitong bagay, sa ganitong sitwasyon. Lagi ako nagmamakaawa sa'yo. Isipin mo mga bata. Kung anong ginagawa mo kung hindi mo ako niluloko. Pati mga bata, dinadamay mo. Bakit di ka magsalita? Wala na ako. Mapadala kayo. Pabigyan lang ako sa mga problema ko dito. Ano? Wala akong makapitan. Wala na tumutulong sa Tinatanong ko sa'yo kung ano talaga nangyari sa'yo. Hindi mo naman sabihin sa akin kung anong totoo. Sabi naman niya na magpapadala na siya sa amin. Pero base sa kanyang kwento, parang hindi na rin ako naniniwala sa kanya. Kaya parang wala bang linaw yung pag-uusap namin kung saan patutungo. Ano. Sa ngayon po, maghihintay pa din ako sa kanya, sa kanyang padala sa mga anak niya. Antayin ko na lang din po sigurong umuwi dito sa Pilipinas. Sa opisyal na datos ng POEA noong taong 2000, higit 1,000 ang naitala na abandoned families. Ang masakit, walang malinaw na batasang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang POEA na sumusuporta sa mga pamilyang inabandona ng OFW. Pag problemang pangpamilya ng isang OFW, halimbawa problema nila sa hindi pagbibigay ng suporta ng kanilang asawa na nasa abroad, yun po ay hindi walang jurisdiction po ang POEA at basically hindi kami nakikialam sa ganung usapin. Pagka nag-falsify ng documents ang isang OFW, ayun po ay may jurisdiction po tayo. Isa yun, yung misrepresentation sa, halimbawa, sinabi niya na single siya when in fact married naman siya. Sa mga kasong hawak namin, normally, ang nalalaman namin, pag nagkaroon ng third party, yun yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng abandonment yung asawa. Nakilala ng OFW diary si Nelia, isang factory worker dito sa Maynila. Tulad ni Catherine, nawalan rin siya ng kontak noon sa kanyang asawang OFW. Mga ilang months, hindi na talaga siya nagbibigay ng padala. Tapos hindi siya tumatawag na rin, hindi na rin siya tumatawag. Pagkatapos nun, wala na. Tinext ko siya ulit. Sabi ko, bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Sino yung babaeng kasama mo? Sobrang sisi kung bakit ko pa siya pina-upload. Kasi hanggang ngayon, naghihirap ang buhay ng mga anak ko. Pero imbis na mawala ng pag-asa, lumapit si Nelia sa Kanlungan Center Foundation at nagdesisyon na sampahan ng kaso ang asawa. Ang isang ginagawa namin hakbang ay ginagamit namin yung bagong batas ngayon, yung Republic Act 9262 or the Anti-Bawsi Law, na sinasampahan namin on the grounds ng economic abuse at abandonment. Nitong linggo lang, pagkatapos ng 4 na taon na pagdinig sa kasong isinampa ni Nelia laban sa asawa, lumabas ang desisyon ng korte. Nanalo daw kami sa kaso. Ang ibig sabihin daw nun kasi, makukulong siya pag hindi siya nagbibigay ng sustento sa mga anak niya. Yun ang ano dun, kasi obligasyon niya yun para sa mga anak niya. Di bali, wag na sa akin, sa mga bata na lang. Isang patunay si Nelia na maaaring ipaglaban ang karapatan ng inabando ng pamilya, kaya naman payo niya. Paglaban nila yung karapatan ng mga anak nila. Magdemanda sila. Ilan lamang sila sa mga OFW na nakikipaglaban at nagsasakripisyo alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo po, kung meron din po kayong naisikwento, ipadala nyo na po yan sa amin sa OFW Diary, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiary@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David.